Hi guys! So may share lang ako sa inyo na ano ba yung pagkakaiba ng active income sa passive income. So actually, yung active income kasi ay makikita sa pag ikaw ay nagtatrabaho ngayon, syempre kung di tayo papasok, wala po tayong sasahurin or no work, no pay. At kung tayo naman ay negosyante, kung hindi natin siya bubuksan, wala po talagang income. So, ang good news niyan, dito sa ino-offer naming business, meron po tayong active and passive income. Now, which is, meron tayong system na magkakaroon ka ng negosyo na ticketing, travel and tours, remittance, and more. Na kung tayo po ay magbubook ng ticket, pwede po tayong kumita ng 500 to 1,000 pesos. Which is, yun po yung active income. Na kung tayo naman po ay magkakaroon ng business partners at malakas din sila sa booking, so kikita rin po sila ng 500 sa domestic, meron ka namang 10 pesos kahit ano po yung ginagawa mo. Nagta-travel ka, nag-work ka, di ba nag-aalaga ka at nagbabantay ka at nasa bahay ka lang. So, kung international naman, kikita sila ng 1,000, ikaw naman ay may 25 pesos. So, what if, imaginein mo na lang po, lumaki po yung business partners mo 3 to 5 years from now. Yung 10 pesos mo, 2,000 po yung nagbubook ng ticket. So, 10 pesos times 2,000, pwede ka palang kumita ng 20,000 na wala kang ginagawa. Wow! At syempre, sa international naman, kikita sila ng 1,000 pesos. Ikaw naman na walang ginagawa, may 25 pesos ka. Diba? So, 25 pesos, 2 times 2,000 po na nag-book ng ticket. So, okay lang ba 3 to 5 years from now, pag naka-build ka ng grupo na 2,000, grabe, pwedeng-pwede ka talagang kumita ng 50,000 kahit walang ginagawa. Wow! So, maganda po ba or sobrang ganda? Yan po yung passive income na meron po dito sa negosyo natin. So, PM lang po kung gusto mong magkaroon ng lifetime business with passive income. And I'm Rosel Benete Tianyo po, your franchise consultant. Natutulungan at i-guide po namin kayo kung gusto mo mag-start ng napakagandang opportunity this 2024. Thank you po and God bless.